Hi mga ka-MB! Maiksi lang po ang aking mensahe para sa inyo ngayon. At ito ay related sa atin sa mga kaganapan dito sa mundo, sa ating bansa, sa kapaligiran natin, at sa atin mismo. Tandaan nyo lang, hindi ito panahon para magbatuhan ng putik sa mukha. Hindi ito panahon para kumampi sa akala mong tama at sumalungat sa akala mong mali. Hindi ito panahon para makisawsaw ka sa issue para lang ipakita sa iba na ikaw ay makabuluhan. Hindi ito panahon para makisama sa kaguluhan na hindi mo naman alam kung ano ang tunay na dahilan. Hindi ito panahon para tumuligsa sa pangyayari na wala kang sapat na batayan. Hindi ito panahon para pairalin ang galit o tuwa sa kasawian ng iba. At hindi ito panahon para mas lalong painitin at paigtingin ang pag-aaway na magkakaibang panig. Huwag dumagdag sa konsumisyon. Bagkus, dapat ikaw ang maging solusyon. Dahil lahat ng mga nakikita mo sa mata ay hindi sapat para paniwalaan mo na ito ang katotohanan. Mas maaaring malawak pa ang mga nangyayari sa likod ng kung ano ang nakikita mo sa iyong harapan. Subukan mong tanungin ang sarili mo kung karapat-dapat ka bang sumali sa komosyong ito. Makakatulong ka ba sa lipunan kung bibira ka din at makakasakit ng iba para sa iyong inaakalang katotohanan? Mas maigi din naman na isipin muna na bawat panig ay may kanya-kanyang puntos at dahilan na hindi man natin lubos na naiintindihan. Malaking bagay ang hinahatid nito para tayo ay may matutunan. Ngunit nasa sayo naman ang desisyon, kaibigan. May kalayaan kang pumili kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Dapat lang na kaya mo itong panindigan. Kaya mong harapin at tanggapin ang kakahinatnan ng iyong magiging mga aksyon. Alam mo kung ano ang sang-ayon sa iyo sa panahong ito? Panahon mo ngayon. Para ito sa iyo. Hindi para sa kanila. Ito ang tamang panahon para tumayo sa gitna ng kalahatan. Ang gagawin mo lang ay magmasid at tumayo sa sentro ng lahat ng nagaganap sa kapaligiran mo. Ilaan ang iyong enerhiya sa pagbabahagi ng positibong intensyon para sa pangkalahatan na pantay-pantay. At sa mahabang kontemplasyon, makikita mo ng unti-unti na mabubuo ang tamang kasagutan ng lahat ng ito. Magiging malinaw sa iyo na ang kadiliman ay nagpapalabas ng kaliwanagan. At ang kaliwanagan ay nangangailangan din ng kadiliman. Ang mali ay may tama, at ang tama ay mayroon ding pagkakamali. Ang pagbagsak ay may pagbangon din. Ang pagkawasak ay may kasunod namang pagkakabuo. Sa sentro kung nasan ka ngayon, makikita mo na ang oposisyon ay kailangan ang isa't isa upang magkaroon ng pagbabago. Ito ay likas sa atin dito. Hindi man komportable para sa iyo ang pagbabagong ito. Ito ang nararapat at nakatakda para sa atin dito. Nagaganap ang mga bagay na ito dahil nakatalaga itong maganap para sa iyo. Hindi mo mababago ang sitwasyon, ngunit ang mababago mo lang ay ang iyong pagtanggap at reaksyon. Okay lang maging tahimik at kalmado habang nananatiling bukas ang pakiramdam sa ritmo ng bawat pulso. Maging handa na gamitin palagi ang iyong puso sa malalim na kahulugan ng salitang ito. Pakinggan ang boses ng kalooban mo, hindi ang ego sa isipan mo.
dahil alam nito ang tamang tibok para sa iyo. Sa mapanlinlang na sistema ng mundo, maging panatag, ngunit maging handa. Dahil alam ng iyong diwa na ikaw ang susi sa pag-uumpisa ng pagbabago tungo sa ebolusyon ng mundo. Peace, love, and light. Thanks for watching.